selebrasyon po or anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Muli-muli, isa pong magandang umaga po sa ating lahat. Malugod po namin kayong tinatanggap sa ating pong palatuntunan sa umagang ito. Ako po si Otto David mula po sa Sangguniang Panglunsod. Isa po sa inyong tagapagdaloy ng palatuntunan para po sa selebrasyon ng ika-126 na selebrasyon po ng kasarinlan ng Pilipinas. Partner, magandang umaga. Ayan, magandang umaga, partner. Ako naman po si DJ Tina Moran. And syempre, partner, ito na naman ang isang napaka-importanting selebrasyon, hindi lamang sa lungsod ng Angeles City, kung hindi po sa buong Pilipinas. Yes, partner, napakahalaga po ng ating umaga at namin po ay nagbibigay pugay at pasalamat sa inyong pong mahalagang pagdalo para po sa ating selebrasyon sa umagang ito. Ngayong araw ay atin pong ipinagdiriwang ang ika-126 na anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas dito sa Museo ng Kasaysayang Panlipunan ng Pilipinas sa lungsod ng Angeles na may temang Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysayan. Kasabay ng ating pagdiriwang dito po sa lungsod, pagtataas din po ng watawat ang nagaganap sa iba't ibang panig po ng Pilipinas, kabilang na ang mga sumusunod na lugar. Barasuway Church sa Malolos, Bulacan, Jose Rizal National Monument sa Rizal Park, Manila, President Emilio Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite, Pinaglabanan Memorial Shrine sa San Juan, Metro Manila, Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion sa Manila North Cemetery, at Andres Bonifacio National Monument sa Caloocan City. At sa ilang sandali nga po naman ay umpisahan na po natin ang pagtataas ng ating watawat habang hinihintay po natin ang mudyat mula sa ating mga kasamang iba't ibang panig po ng Pilipinas. Nakasabay po nating nagdiriwang ng ika-126 na anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan po ng Pilipinas. Dumako na po tayo ngayon sa pagtataas ng ating watawat na pangangasiwaan ng pambansang pulisyan ng Pilipinas at pangungunahan nina Kagalang-galang Adelio Angelito S. Cruz, ang kawaksing kalihim, kagawaran ng ugnayang panlabas, at syempre naman po ang kinatawan ng unang distrito ng Pampanga, Kagalang-galang Carmelo Villazatin II, at ang ating punong lungsod, Kagalang-galang Carmelo G. Lazatin Jr. At syempre po, sasamahan din po sila ng ating pangalawang punong lungsod, Kagalang-galang Maria Vicenta Vega L. Cabigting, ang ating pong kinatawan ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, Ginoong Brian Anthony C. Paraiso, at ang ating pong korong pag-awit ng Lupang Hinirang ay pangungunahan po ng AUF Concert Chorus sa kumpas ni Ginoong Hildo Boron Garcia. Kasama rin po sa ating pagtataas ng watawat ang ating pong City Director po ng Department of Interior and Local Government, Binibining Yvette Cosio.
at ng DRDA PRO3 Police Brigadier General Benjamin D.L. Sembrano. Mga kababayan, ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at sabay-sabay po nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiliw, pelas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisiil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niyang kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhatit pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pa may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Manatili po tayong nakatayo. At sa pagkakataon pong ito, sabay-sabay naman po nating bigkasin ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Itaas po natin ang ating kanang kamay. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag, na may dangal, katarungan at kalayaan, na ipinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Dumako naman po tayo sa ikalawang bahagi ng palatuntunan, ang pag-aalay ng bulaklak kasama ang kagalang-galang Adelio Angelito S. Cruz, ang kawaksing kalihim ng kagawaran ng ugnayang panlabas. At sasamahan din po ng ating kagalang-galang punong lungsod, Carmelo G. Lazatin Jr., ang kinatawan po ng unang distrito ng Pampanga, kagagalang-galang Carmelo B. Lazatin II, at syempre po ang ating pangalawang punong lungsod, ang kagalang-galang Maria Vicenta Vega Cabingting, ang kinatawan ng Pambansang Komisyong Pagkakasaysayan ng Pilipinas, Ginoong Brian Anthony C. Paraiso. At kasama din po ang ating namumuna sa operasyon po ng Department of Interior and Local Government, Angeles City, Miss Yvette Cosio, at mula po sa DRDA PRO3, Police Brigadier General Benjamin D.L. Sembrano. Habang inaalay po ang ating mga bulaklak sa ating pong makasaysayang pananda, nais po namin magbigay pugay at pasalamat sa lahat po ng nagsipagdalo dito po sa ating napakahalagang aksyon para po sa selebrasyon ng ika-126 na selebrasyon po ng kalayaan ng Pilipinas. Palakpakan naman po natin ang ating mga sarili.
na umaga po sa ating lahat. Ayan, malugod po namin kayong tinatanggap dito po sa makasaysayang panulukan ng Miranda at Santo Inchero Street para po sa pagdiriwang ng ika-126 na proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Palakpakan naman po natin ang ating minamahal na syudad at bansa. Ayan, bago po tayo dumako po sa pakikinig po sa mga mensahe at talumpati po ng ating mga bisitang pandangal, nais po naming magbigay bugay at pasalamat sa lahat po ng nagsipagdalo dito po ngayon sa may harapan po ng Museo ng Kasaysayang Panlipunan ng Pilipinas dito po sa lungsod ng Angeles, partner. At syempre sa pagkakataon pong ito, ipapakilala po namin ang ating mga panauhin. So let me begin. The Honorable Adelio Angelito S. Cruz, Assistant Secretary, Office of the Consular Affairs, Department of Foreign Affairs, PMA. Palakpakan naman po natin. Magandang umaga po. At syempre naman po kasama natin ang representative of the 1st District of Pampanga, the Honorable Carmelo Bilazon II. At syempre naman po ang ating Pulong Lungsod, the Honorable Carmelo G. Luzon Jr. At kasama rin po natin Police Brigadier General Benjamin D.L. Zambrano, DRDA PRO 3. At kasama po rin natin ang ating Police Colonel Amando Mendoza, City Director of Angeles City Police Office. And moving forward, ang ating City Director of DILG Angeles City, Ms. Yvette Coso. Ang ating Police Vice Mayor, the Honorable Maria Vicenta Vega Cabigin. National Historical Commission of the Philippines, Mr. Brian Anthony C. Paraíso. At kasama rin po natin siyempre ang ating Chief Advisor and Tactician, Boss I.C. Calagwas. Ang ating Executive Assistant for is Reyna C. Manuel. At kasama rin po natin ang ating Chief of Staff, Office of Congressman Carmelo John Luzon II, Ms. Janice Sarmiento. Staff of Cong John Luzon II, Ms. Annie Enriquez, Mr. Annie Enriquez. Ang ating Curator of the Philippine Social History, Ms. Bettina Ariola. The Head of Office of the DFP Consular Office of Angeles City, Mr. Noel G. Garcia. The Records Officer of DFA Consular Office Angeles City, Mr. Rodel S. Pineda. Ang ating Deputy Director, Bangko Sentral ng Pilipinas, San Fernando Branch, Mr. Mark Jason A. Cagalingan. At ang ating pong mga PNP personnel, palakpakan din po natin sila. Ayan, maraming salamat. Bigyan naman po natin ang bugay at salamat ng mga miyembro po ng 19th Sangguniang Panglungsod po ng ating mahal na syudad ng Angeles. Narito po at kasama po natin si Konsehal Marino Banyon. Konsehal Alex Indionco. Konsehal Edgardo Pamintuan Jr. Konsehal Crisanto Cortez. At ang presidente po ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas, Angeles City Chapter, ang punong barangay po ng San Ferdinand, Konsehal Danilo Naku. Ang presidente naman po ng Sangguniang Kabataan Federasyon po ng Angeles, ang SC Chairman po ng Barangay Virgen de los Remedios, Konsehal Richard Gaza Jr. Kasama rin po natin ang mga masisipag at magigiting na punong barangay po ng Angeles mula po sa Barangay Agapito del Rosario, punong barangay Mauro Malyari. Mula sa Barangay Amsig, punong barangay Jerome Costales. Mula po sa Barangay Alunas, punong barangay Augusto Flores. Mula naman po sa Banibago, punong barangay Joseph G. Ponce.
Mula po sa Barangay Kapaya, punong Barangay Rafael G. Bondo. Mula naman po sa Barangay Claro M. Recto, punong Barangay Alexander de Guzman. Barangay Kutud, punong Barangay Jesusito A. Masbang. Barangay Lourdes Northwest, punong Barangay Nicanor Soriano. Barangay Lourdes Sur, punong Barangay Bernard Dairy. Barangay Lourdes Sur East, punong Barangay Alfredo Bulao. Barangay Malabanyas, punong Barangay Luz Nava. Barangay Margot, punong Barangay Dominador Leasing Jr. Barangay Mining, punong Barangay Lester Hernandez. Punong Barangay po sa Ninoy Aquino, punong Barangay John Terry O. Halili. Mula naman po sa Pampang, punong Barangay Carlos de la Cruz. Barangay Pandan, punong Barangay Maria Corazon Alejandrino. Pulong Bulo, punong Barangay Lorna Zabala. Pulong Kakutod, punong Barangay Francisco Mura. Pulong Maragol, punong Barangay Edgar Avedon. Mula po sa Salapungan, punong Barangay Renaldo Mano. Punong Barangay po sa San Jose, punong Barangay Harry Castro. Mula naman po sa Barangay San Nicolas, punong Barangay Amelia Torres. Sabang Limutan, punong Barangay Cristina Pineda. Sabang Bato, punong Barangay Mario Manilo. Santa Teresita, punong Barangay Joel Sanchez. Santo Cristo, punong Barangay Lourdes Manansara. Santo Domingo, punong Barangay Maria Marcia B. Orseo. Santo Rosario, punong Barangay Renato Costing. Tabon, punong Barangay Angel Cordero. At Virgen de los Remedios, punong Barangay Ronald Diamso. At siyempre naman po ang Angeles City Government Department Heads and Chief of Offices, Mr. Rafael Angeles, Secretary to the Mayor, Executive Assistant F5, and then Ms. Amelita L. Inoveno, ang ating City Auditor, Mr. Michael Malaguas, City Assessor, Ms. Edna Duazo, City Social Welfare Officer, Dr. Verona Guevara, City Health Officer, Ms. Rowena Yambao, our CHRM Officer, Ms. Jane Pinactil, the City Budget Officer, Ms. Evangeline Malonzo, General Services Officer, Ms. Lilibeth Enriquez, City Accountant, Engineer Nilda Kiko, the CPDPO Officer, Mr. Arniel P. Escalamo, Acting City Treasurer, Ms. Helen Aido, OIC City Engineer, Attorney Mark Lumboy, City Secretary, Ms. Mina M. Cabides, OIC Gender and Development Office, Ms. Ida Chinego, Head of Angeles City Economic Development and Investment Promotions Office, and then Mr. Michael Lissing, Command Center and Information Technology Division Office Head, Mr. Rudy Simeon, Head of ACDRRNO, Mr. Francis Pangilinan, the Head of ACDDO, Mr. Arnel San Pedro, OIC City Information Office, Mr. Richard Saul, Head of ACADA, Mr. Ryan David, OIC Espidao, Ms. Nenita Garcia, Head of City Civil Register, and Ms. Rizalyn Cananan, the Quality Management Assistance Representative, Ms. Irma Manalo, the Head of City Library, Mr. Arno Mamantani, the Head of Angeles City Youth Development Office, Mr. Eduardo Torres, the Head of Office of the Senior Citizens Affairs, Ms. Jennifer Castro, our OIC for Central, and of course we have Attorney Ralph Macalino, the City Legal Officer, Mr. Philip Sanson, the Head of the Public Cemetery. At mula naman po sa Department of Education Schools Division sa Bagina City, ang ating pong Schools Division Superintendent, Engineer Edgar C. Domingo. Assistant Schools Division Superintendent, Mr. Enrique Angeles Jr. Curriculum Implementation Division headed by Edgar L. Manabat at ang ating pong 35 na magigiting na schools principals. Magandang umaga po sa ating lahat. Kasama rin po natin si Attorney Jose Eliel Timbol, ang head po ng Center for Culture and the Arts of City College of Angeles, Mr. Johnny Boy Pangilinan, ang Arts and Culture Advisor and member po ng Advisory Council of Colyat Foundation Incorporated, Ms. Carmen Mactavish.
Siyempre po kasama rin natin po ang presidente po ng Colyat Foundation Incorporated, Mr. Lincoln Baluyut. Ang mga Board of Trustees po ng Colyat Foundation Incorporated, Architect Leandro V. Nagyat, Vice President, Ms. Cecil Lazatin, the Treasurer, Mr. Romy Navar Torno, Secretary, at ang mga trustees po, Architect Arian Jean David, Mr. Jericho Roberto N. de Guzman, Ms. Patricia Elena Lourdes Henson, Attorney Kersey Lazatin, and Ms. Elsa Mirasol. Kasama rin po natin si Mr. Rolando Tayag and Mr. Jonathan Andrew Tiglao. Ang ating pong napakagandang Mutianing Angeles 2023, Jenica May Cruz, Worshipful Master po ng Jose Abad Santos Memorial Lodge number 333, Mr. Erickson O. Montes, Jose Abad Santos Memorial Lodge number 333, Colonel D.G. Vega, at ang iba pong opisyal at miyembro po ng Jose Abad Santos Memorial Lodge number 333. Palakpakan naman po natin sila. At siyempre po ang CCA Sayaw Angelenyo Dance Troupe, ang Angeles University Foundation Concert Chorus, headed by ang kanila pong Director of the Center for Culture and the Arts, Ginoong Hildo Boron Garcia, ang Coast Guard Petty Officer First Class PO1, Substation Coast Guard Apalit, Pampanga, Rodolfo Sumaya Jr., at syempre po ang Boy Scouts of the Philippines dito po sa ating minamahal na syudad. At sa lahat po ng nandirito po na hindi po namin nabanggit, maraming salamat po sa inyong mahalagang pagdalo para po sa programa po natin sa pagseselebra po ng ika-126 na selebrasyon ng kasarinlan ng Pilipinas. Partner? Maraming salamat, partner. At syempre po sa pagkakataong ito para sa pambungad na pananalita, nais ko pong palakpakan natin ang ating kagalang-galang Maria Vicenta Vega Cabigting, ang ating pangalawang punong lungsod. Maraming pong salamat sa ating pong bisita sa entablado at mga bisita na nandito po. Isang napakagandang umaga po sa inyong lahat. Hayaan niyo po ninyo na idaan ko sa isang maikling tula ang aking pambugad na pananalita. Kalayaan. Dinggin ang sigaw ng ating mahal na bayan, isang malakas na kalayaan, kalayaan. Mula sa pagkagapos at pusong may pighati, ito ang samot dalangin at tanging minimithi. Ilang buhay na ang nalagas at dugong naialay upang ang kalayaan at laban ay magtagumpay. Ilang dagat na luha na ang tumulo sa mga mata upang sa wakas ang ating kasarinlan ay makita. Narinig ng may kapal ang ating pagsusumamo. Dayuhang 300 taon, naghari ay naglaho. Mapalad ka, Angeles, dito ang naging kanlungan. Unang anibersaryo ng ating malayang kapulungan. 126 na taon ang dumaan. Ramdam at nakikita mo ba ang tunay na kalayaan? Damhin mo sa iyong puso, sa isip at sa iyong diwa. Mahalin natin ang bansa, maging tunay na malaya. At kung ang ating karapatan ay may muling kikitil, Pilipino, Anghelenyo, di na kailanman pasisiil. Huwag matakot tumayo para sa inang bayan. Isigaw ang malakas na kalayaan, kalayaan. Marami pong salamat. Maraming salamat po ang ating minamahal na pangalawang punong lungsod ng ating syudad, kagalang-galang Maria Vicenta Vicky L. Vega Cabigting. At syempre naman po sa pagkakataon ito, para po sa inspirasyonal na mensahe, palakpakan po natin ang ating punong lungsod, ang kagalang-galang Carmelo G. Lazatin Jr. Wala po bang mas malakas na palakpakan? Marami pong salamat.
Honorable Edilio Angelito S. Cruz, Assistant Secretary, Office of the Consular Affairs, Department of Foreign Affairs. Honorable Carmelo B. Lasatin, First District Representative. Ms. Yvette Cosico, City Director, DILG, Angeles City. General Benjamin Sembrano, DRDA Pro 3. Police Colonel Amando Mendoza, City Director, Angeles City. Honorable Maria Vicenta Vega Cabigting, Vice Mayor. Mr. Brian Anthony C. Paraiso, National Historic Commission of the Philippines. Ms. I.C. Calaguas, Reyna Manuel, Ms. Bettina Ariola, Mr. Roel Garcia, Mr. Rodel Pineda, Mr. Mark Jason Caligagan, sa mga ating mga kapulisan, city councilors, barangay captains, department heads and chief of offices, napakarami na po nito. Ang ating mga Boy Scout, mga Bureau of Fire, nandito rin po. At sa inyo pong lahat, napakaganda pong umaga. Bago ko po makalimutan, ang Kulyat Foundation po pala nandito rin. Ito po yung mga paborito namin, paborito kong grupo. Kasi po sila po lahat ay pro bono. Ibig pong sabihin, ang ginagawa po nila para sa atin ay puro abono. Andyan din po sila. At sa inyong lahat po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon araw, ginugunita natin ang ika-126 na anibersaryo ng kasanrilan ng Pilipinas. Sa araw na ito, nais natin bigyang pugay ang ating mga pambansang bayani, nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan na tinatamasan natin ngayon. Pero maliban sa ating mga pambansang bayani, gusto ko rin bigyang pugay at pagkilala ang ating mga modernong bayani, ang ating mga kawani sa gobyerno sa pamahalaan ng lungsod ng Angeles. Nakatuwang ng inyong lingkod sa paghatid ng dekalidad na serbisyo para sa mga Angelenyos. Itong nakalipas na taon ay halos sunod-sunod ang natanggap natin pagkilala sa lungsod ng Angeles. Dahil na rin sa tulong ng ating mga kawani. Tayo po ay ginawiran ng Seal of Good Local Governance ng DILG para sa taong 2023. Isa sa pinakamataas na pagkilala na pwedeng matanggap ng isang local government unit. Natanggap din po ng lungsod ng Angeles ang mga national finalists ng Walang Plastikan Award 2024 para sa ating Walang Plastikan Program, kung saan ang bawat kilo ng plastic na nakolekta ng ating mga residente ay pinapalitan po natin ng katumbas ng kilong bigas. Natanggap din po natin ng nakaraan taon ang Sabay Bayani Award, ang Gawad Kalasag at Gawad Makabata Award. At ito lang pong nakalipas na buwan, nasama po ang Angeles City sa listahan ng Oxford Economic Global Cities para sa mga lungsod na may pinakamalaking urban economy. Sa siyam na Philippine cities nakasama sa listahan ito sa pang-5 ang siyudad ng Angeles. Ilan lang po yan sa mga pagkilalang natanggap ng ating siyudad sa tulong ng ating mga kasama sa pamahalaan lungsod. Kaya ngayong araw na ito, binibigyan pugay
din namin ang inyong walang sawang dedikasyon sa inyong sinumpaan tungkulin sa bayan. Today, we honor our national heroes as well as our new modern heroes. Sa aking mga kasamahan sa pamalaan lungsod ng Angeles, maraming salamat sa inyong dedikasyon at sakripisyo upang maiangat ang buhay ng ating mga kapwa. Maya payaldo po, kaya kayungan, luwid kayungan po at luwidya ing syudad na ning Angeles. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang ating pong minamahal na punong lungsod, kagalang-galang Carmelo Pogi Lazatin Jr. Maraming salamat po, Mayor. Maraming salamat. At para naman po sa ating pangunahing tagapagsalita, ang ating panauhing pagdangal ngayong araw ay may halos 29 na taong karanasan sa Philippine Foreign Service. Bago ang kanyang pagkakatalaga bilang kawaksing kalihim ng Office of Consular Affairs, nagsilbi po siya bilang Chief of Presidential Protocol and Presidential Advisor on Foreign Affairs ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Hunyo 30, 2022. Pinarangalan din ang ating panauhing pandangal ng prestihiyosong Gawad Mabini Award na may ranggong dakilang kamanong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang pagsisikap ng matulungang maiuwi ang halos 5,800 na Pilipino sa Libya. Atin pong salabungin ng masigabong palakpakan ang ating kapitapitagang tagapagsalita, kagalang-galang Adelio Angelito S. Cruz, ang ating kawaksing kalihim, kagawaran ng Ugnayang Panlabas. Honorable Carmelo Lazatin II, Representative 1st District of Pampanga, Honorable Mayor Carmelo G. Lazatin Jr., Honorable Vice Mayor Maria Vicenta Vega Cabigting, Police Brigadier General Benjamin Sembrano, Ms. Yvette Cosio, Police Colonel Amando Mendoza, Mr. Brian Anthony Paraiso, National Historical Commission of the Philippines, distinguished guests from the provincial government of Pampanga and the local government of Angeles City, officers from the Philippine National Police, friends from the National Historical Commission of the Philippines, mga minamahal kong kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. On behalf of the Secretary of Foreign Affairs and the Department of Foreign Affairs, I wish to greet you, my fellow kababayans, on the occasion of the 126th anniversary of the proclamation of our country's independence. Today we stand united under the proud banner of a beloved nation, celebrating 126 years of independence here at the Pamintuan Mansion. This site is truly a fitting landmark for the commemoration of the birth of our republic. The Pamintuan Mansion holds a significant legacy to our history. It was the site where President Emilio Aguinaldo celebrated the first anniversary of the Declaration of Philippine Independence. It was also, briefly, the seat of government of the First Republic. As the Museum of Philippine Social History, the Pamintuan Mansion is the first museum of its kind that celebrates the Filipino way of life, our social practices, and our vibrant traditions. Our presence here today is a testament to the commitment of the Filipino people and of the Kapampangan in honoring our history and heritage. These commemoration rites also serve to honor the noble sacrifices and the dedicated efforts of our ancestors who fought for freedom. We pay homage to the courage, the sacrifices, and the undying spirit
of our Filipino forefathers who fought valiantly to secure our freedom as a people. June 12 is more than a date for us. It is a manifestation of the resilience, determination, and unity of all our people. As we reflect on our history, let us also be reminded of the theme of our celebrations, Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysayan. This theme reminds us that there is a convergence in our past and in our future. We must reflect on the journey that has brought us here. Our history is a tapestry woven with threads of struggles and triumphs, and of challenges and victories. It is the story of our people who, despite the odds, have always risen to the occasion, showing the world what it means to be truly Filipino. Our ancestors dreamed of a nation where every citizen would live with peace, dignity, and prosperity. Today, as we stand on the shoulders of our Filipino heroes like Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, and Emilio Aguinaldo, it is our utmost duty to continue their legacy. The same values of courage, determination, and perseverance evident in our forebears as they fought to elevate the dignity of the Filipino people are still alive today. We must do our best to honor their memory by working together to build a Philippines that is strong, that is just, and a free nation where every Filipino can thrive. In the face of many global challenges, we have shown that the Filipino Bayanihan spirit is unbreakable. From natural disasters to economic upheavals, we have proven time and again that our Bayanihan spirit and our tradition of communal unity and cooperation are our greatest and ultimate strength. These are the same patriotic convictions that unite us as a nation and help us overcome adversity, as well as propelling us forward as a nation among the community of nations. The department is privileged to witness firsthand the respect and admiration that the Philippines garners on international stage. Our commitment to democracy, human rights, a rules-based order, and peace has earned us a place of honor in the global arena. We must continue to uphold these values for ourselves and use them as a beacon of hope and inspiration for others. Let us also recognize that our independence is a shared responsibility. Each of us, as responsible Filipinos, has a role to play in nation building. Whether through public service, private enterprise, or simply being a good neighbor, we contribute to the fabric of our society. Let us pledge to work together, setting aside our differences to achieve our common goals and aspirations. We must remember that there is strength in unity. In cooperation, there will always be progress. And as we move forward, let us draw inspiration from our great past and be guided by the principles of justice, equality, and compassion. Today, as we gather in the proud province of Pampanga, let us remember one of our revered heroes, Apolinario Mabini, the first Secretary of Foreign Affairs, who was deeply loved by the Kapampangans. Mabini's intellect and unwavering commitment to our nation's cause inspired many, including the people of Pampanga. His wisdom and leadership during the revolutionary period left an indelible mark on our history and earned him a special place in the hearts of Kapampangans who admired his dedication to the Filipino cause. We must remember the significance of preserving our cultural heritage. Pampanga, known for its rich history, vibrant festivals, and culinary delights, serves as a beacon of Filipino culture and tradition. The spirit of Sinukuan, the annual celebration that showcases the artistry and creativity of the Kapampangans, reminds us of the beauty and diversity of our cultural heritage. By embracing and promoting our traditions,
the way the Pamintuan Mansion as the Museum of Philippine Social History does, we strengthen our national identity and foster a sense of pride and unity among our people. Today, as we raise and wave proudly the Philippine flag and sing our national anthem with fervor, let us remember that our independence is not just a gift from the past, but a promise for the future. It is a promise that we will continue to fight for a better Philippines, a bagong Pilipinas, which is a promise that we will pass on to the next generations of Filipinos. Maraming salamat po. On behalf of Secretary Ricky Manalo, mabuhay kayong lahat. Salamat po. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang ating pong panauhing pandala. Kagalang-galang Adelio Angelito S. Cruz, ang kawaksing kalihim ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng ating pong minamahal na bansa. Tayo po ay nalalapit na sa pagwawakas po ng ating palatuntunan, pero po bago natin po gawin po ang nararapat na iyon, ibigyan po namin muna kayo ng isang natatanging bilang para sa ating pong mga pinagmamalaking mag-aaral po ng City College of Angeles. Palakpakan po natin sila, ang CCA Sayaw Angelenyo Dance Troupe.
silanganan. Tunay ang siyang dapat sa kalayaang nakamit. Pag-ibig ko sa'yo'y di na mawawagi. Kalayaan mo ay aming kayamanan. Langit mo ng pagkailanman. Pagyaman ininalangin na sana na ay manggit. Bawat habang Diyos ang kasama natin. Pilipinas ang bayan ko. Pagmamalaki ko sa buong mundo. Di kita ipapahamak. Langit ang paglilingkuran, ipagtanggol mo sa mga aming kagalakan. Dito mo'y maraming kayamanan. Sa puso mo't damdamin o isipan. Magandang makisama. Mahal ng mga mahal. At ibang wika at kultura. May Tagalog, Ilocano at Bisaya. May Muslim, Waray, Ilonggo, Chabacano, Bicolano. Kapampangan at Panggalato at Katutubo ay nandito. Pilipinas ang bayan ko. Pagmamalaki ko sa buong mundo. Di kita pababayaan. Langit ang paglilingkuran, ipagtanggol mo sa mga aming kagalakan. Pilipinas ang bayan ko. Pagmamalaki ko sa buong mundo. Mabuhay ka, mabuhay ka, mabuhay ka. Bigyan po natin ang masigalang palakpakan ang CCTV Sayaw Angelenyo Dance Troupe. Ayan, at sa pagkakataon po ito, syempre malapit na po tayo sa ating pinakatapo sa ating programa. Pero magkakaroon po tayo ng photo ops at para po maging mas organized yung photo ops po natin dito sa entablado. Kasama po ang ating mga pangunahing mga bisita po. We will be calling you po per departments, per ano po tayo mga... Apo, per group po ang aming tatawagan. Pero bago po tayo dumako doon, gusto po muna namin magbigay ng salamat sa inyo pong lahat na nagsipagdalo sa ating pong selebrasyon ng ika-126 na anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Palakpakan naman po natin ang ating mga sarili. Ayan, ipagbunyi po natin ang ating kalayaan, ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. At sa dakong ito po, inaanyahan po natin ang ating mga bisitang pandangal na magsipagtayo para po sa ating photo ops. At syempre, no, Oto, bago po ang lahat, hindi ko po makakalimutan ang pinaka-OIC po ng Angeles City Tourism Office na talagang punong abala po dito. Palakpakan po natin si Ma'am Andin Sugi. Ayan. Ayan, palakpakan na po Salamat natin si Ma'am Din. Ayan, una pong kasama sa photo ops, syempre, ang mga magigiting na miyembro po ng Sangguniang Panglunsod ng Angeles. Bigyan naman po natin sila ng masigabong palakpakan. Kasama po syempre ang ating mga opisyal ng Angeles at ang ating mga bisitang pandangal para po sa ika-126 na selebrasyon ng anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas.
Ngayon po ang panahon, partner. Ayan, sa wakas. At syempre, partner, no, maya-maya tatawagan natin yung susunod. At dahil marami pong nights magpa-photo op sa ating pong mga pangunahing bisita. Ayan po, as we call you, please do stand up at mag-arrange na po tayo. So after po ng ating mga city councilors, partner, tuloy-tuloy po tayo sa ating mga barangay captains. Lahat po ng ating mga barangay captains